guaranteed signs na hindi rin tatagal ang relationship ninyo. Yes. Sa video na ito ay pag-uusapan natin na yung relationship ninyo utol ay hindi rin naman tatagal. Oh. Lalong-lalo na dyan sa mga nagdadalawang isip or naguguluhan kung meron bang future or may patutunguhan ba yung relationship ninyo. Or sa iba din dyan na walang kaalam-alam na yun pala ay nag-aaksaya ka lang din pala ng oras mo or ng panahon mo. Na kahit sabihin man natin sa ngayon, for example, nasa 30s ka, 40s or 50s, kung minsan kasi utol, kapag nananatili tayo sa isang relationship na buong akala natin is may patutunguhan, yung pala ay wala, kung minsan umaabot ito ng 3 to 5 years or mahigit pa, na yung hindi mo alam talaga ay ginagamit ka lang pala. Na yung kinatagalan or yung pinakadulo neto ay hiwalayan lang din pala. Yes. So ito ngayon, isa-isahin natin na meron po tayong na-list na 5 bagay lang naman utol na matitiyak ko sa inyo, garantisado na hindi rin talaga tatagal yung relationship ninyo. So ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat ay kapag niloloko ka palagi. Yeah? Ito ha, automatic senses or sa senses ng tao is kapag paulit-ulit tayong sinasaktan ay napapagod at saka napapagod din. Kumbaga pa, kahit sabihin pa natin na sobra tayong bulag or sobra tayong nagpapauto and sobra din nating mahal na mahal yung tao, pero kapag paulit-ulit kasi tayong niloloko and kahit gaano pa natin yan kamahal, ay hahantong at saka hahantong pa rin sa mapapagod yung ating katawan. Yeah, yung ating puso. Yes, or yung ating katawan mismo. No? Dahil sa kakulangan na sa pagtulog, kakulangan na sa pagkain ng tama. And yes, mentally ay parang tinotorture ka na na masyado ka nang umuusok, na sobrang pagod na. So, by the end of the day, ay ikaw lang din ang susuko. Yeah, ikaw lang din ang aatras. Ikaw lang din yung tatapos. Yeah, kapag paulit-ulit na lang utol. So, ganun po ang mangyayari. So, kapag paulit-ulit kang niloloko, siguro, ngayon pa lang utol, alam mo na yung dapat mong gagawin. Kaysa, mag-aaksaya ka pa ng panahon mo dyan. Okay? And then ito, yung pangalawa natin ay, hindi ka kinikibo palagi. Ito, lalong-lalo na sa long distance relationship or kung tawagin man natin na LDR. Yung tipong parang lagi-lagi na lang, no? 2 to 3 days and up is parang walang or hindi ka kinikibo ng partner mo nang walang dahilan and lagi-lagi utol, ay hahantong at saka hahantong lang din ito sa hiwalayan. Kumbaga pa, kagaya sa number 1 natin, kusa lang din na pagdating ng panahon ay ikaw lang din ang mapapagod. Ikaw lang din yung susuko. No? And maaari na yung partner mo na hindi ka kinikibo is siya lang din ito yung aatras or mawawala na lang. So kung paulit-ulit or kung hinahayaan lang natin. So kung ganito utol na palagi kang hindi kinikibo ng walang dahilan ha, tandaan ninyo, walang dahilan. Nang isang araw, bigla na lang magugulat ka na lang na hindi na nagpaparamdam, no, hindi na nagre-response, 2 araw, 3 araw nawawala, and then bigla na lang lilitaw na, babe, andito na ako, pasensya na kasi nagka-busy kami. Naku po, hindi kung walang paalam mo na, alam mo na siguro yung dapat mong gagawin. Okay? And then ito, yung pangatlo natin is yung sinasaktan ka physically. Ito mga utol, pareho lang din ito sa number 1 natin. Kusa lang din physically na yung katawan mo ay susuko or mapapagod. No? And then ito, dahan-dahan na rin, emotionally, na ikaw mismo is makakaramdam ka na rin ng parang gusto mo nang tapusin or gusto mo nang itigil yung relationship ninyo. Yeah, senses po yan natin utol. Kumbaga pa, kahit anong pilit man natin sa tao, kung siya mismo ang gumagawa ng dahilan para umatras ka, para mamulat ka sa katotohanan, ay darating at saka darating talaga yan. Na yung puso or yung isipan din natin ay, yes, mamumulat sa katotohanan. So,
biruin mo, lalong-lalo na sa pisikalan or binubugbog ka, pinagbubuhatan ka ng kamay. Yes? So, sa mga kababaihan dyan ha, sa mga binubugbog ng mga partner nila, hantong at saka hantong lang din na hindi rin talaga maglalast yung relationship ninyo. No? So, mauuwi lang din ito sa hiwalayan. So, ngayon pa lang dapat mag-isip-isip ka na rin. Okay? So, yun. And then ito, yung pang-apat natin is yung may money involved. Try mo itong isipin sa ngayon. May money involved ba sa relationship ninyo? Wala Kiko, parang wala naman. Wala. Okay? Hindi naman siya humihingi. Okay? Pero, baka kusa ka na palaging nagbibigay or nagpapadala sa kanya. Lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan. Na kayo pa yung nagpapadala ng pera sa lalaki. Kayo pa yung bumubuhay sa lalaki. No? Kasi sa human nature, babae at saka lalaki utol, ay may kanya-kanya po tayong responsibilidad or rule na kailangan nating gampanan, no? So kung ikaw, pinapasok mo yung rule ng isang lalaki, ikaw ngayon yung nagbabanat ng buto para sa kanya, bubuhayin mo siya sa kung anumang dahilan dyan. Kuya Kiko, kasi wala nga siyang trabaho sa ngayon. So, tutulungan ko muna siya. Pero ang tanong, gaano na ba yan katagal? Kung umabot na ng isang taon na ganun pa din, ikaw pa rin yung bumubuhay sa kanya. Naku po utol, no? Asahan mo, hahantong at saka hahantong lang din sa hiwalayan yung relationship ninyo. Kasi pag may money involved na parang pinipirahan, hindi lang parang, no? Kundi kapag pinipirahan ka talaga ng partner mo, wala pong pagmamahal dyan. Kumbaga pa, hindi kanya mapagkitaan ng awa. Wala akong pakialam. Basta ang importante ay isurvive ko yung sarili ko. Yes, ang importante is makasarili ako. Ako lang yung kukuha or ako lang yung take and take, no? So, kumbaga pa, kabig kang ng kabig. So, kapag ganito, talagang ikaw lang din yung magiging kawawa, and then someday, no, maimulat mo rin ang iyong isipan sa katotohanan na mali pala yung relationship na ito. Yes. So hahantong po yan sa hiwalayan. So ngayon pa lang, alam mo na siguro yung dapat mong gagawin din. And then ito, yung pinakahuli natin ay kapag binablock at unblock ka. Take note ha, hindi po natin pinag-uusapan dito yung nambablock, kundi yung binablock at saka unblock na tao. No? Kung ikaw man dyan na palaging nabablock ng partner mo and then unblock, block, unblock, block, unblock, isipin mo na lang, kapag binablock ka niya, ano kaya yung ginagawa nito? Parang wala lang sa kanya? No? Na binablock ka? And then kapag medyo okay na siya is i-unblock ka na lang? So okay lang ba yun sa'yo? Kasi ito mga utol, yung pagbablock at saka unblock, ay hindi rin natin matatawag ito na nasa normal na relationship or healthy yung relationship ninyo. Kasi kapag binablock at saka unblock ka, meron po dyan na hindi kayo talaga nagkakaunawaan. So paulit-ulit lang ito. Kapag nasimulan, nako, tuloy-tuloy na po yan. No, kung ina-unblock ka, darating at saka darating na naman yung panahon. Hindi aabot ng isang buwan, ibablock ka na naman yan kapag nagtampuhan kayo. Yes! So, sa mga nambablock dyan, Kuya Kiko, binablock ko siya kasi ayaw ko lang siyang mapagsalitaan ng kung ano-ano pa dyan. So, mas mainam na po yan. Pero, yung mga nambablock, no, isipin mo rin yung taong binablock mo. No, kasi bilang pagmamahal or bilang partner natin, bigyan din natin ng respeto. Kundi kontrolin ang sarili na huwag talaga pagsalitaan ng kung ano-ano. No, kaysa ibablock mo siya utol. Ibablock mo kumbaga pa, naglagay ka ng barricade, nagbagay ka ng hadlang. So bilang partner, sana pagbigayan ng respeto kasi ever since ako, no, hindi ko talaga nagagawa or hindi ko nagawa na mamblock ng partner. Even nga sa ex ko, hindi ko talaga binablock. Sila lang yung hinahayaan ko. Yes, ganun utol. No, bilang respeto, hindi na lang ito sa bilang partner or kahit ex-man, no, bilang isang tao. Ganun po yan. Diyan natin malalaman kung marunong ka rin talagang rumispeto. Okay? So yun ang po mga utol. So kung isa man dito sa pinagbabanggit ko, yung naranasan mo, alam mo na siguro yung kailangan mong gagawin. Kaysa mag-aaksaya ka na lang ng panahon mo sa taong yan, na wala lang din naman palang katuturan yung relationship ninyo. Yes, you are just wasting your time lang sa taong yan. Okay? Copy? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais akong makausap one-on-one,
PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo doon. And kahit sa gusto lang umiyak sa akin, mailabas yung sama ng loob or tinik sa damdamin, yes, pag-usapan po natin yan, no? PM nyo lang po kami and magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po ha, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and baboom! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinag